Kasalukuyang pinag-uusapan ang naging reaksyon ni It's Showtime host Kim Chiu sa mga akusasyon ng isang netizen na nagparinig siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng isang spiel na binasa niya sa live episode ng noontime show na It's Showtime. Noong Miyerkules ika-12 ng Marso, habang nagsasagawa ng kanyang segment sa nasabing show, masaya at may kumpiyansa na binasa ni Kim ang kanyang mga spills. Isa sa mga linya na binanggit niya ay, kung feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila, ang masasabi namin deserve, na ikinatuwa naman ng mga manunood, kaya't umabot sa tawanan ang buong segment. Tapos ay nagdagdag pa siya, wait hindi pa ako tapos. Deserve niyong rumesbak sa buhay, na lalong ikinatuwa ng madlang people. Ang episode na iyon ay nagkaroon pa ng hashtag na #ShowtimeDeserveRumesbak na naging tampok sa social media. Ngunit matapos nito, isang netizen ang nagsabi na tila may patama si Kim kay Duterte. Ayon sa pahayag ng netizen, kakapanood kulang ng Showtime sabi ni Kim Chiu deserved daw makulong si Tatay Digong. Isipin mo 30 milyon sumusuporta kay Tatay Digong, siguro naman iba dyan fans mo. Ang pahayag ng netizen ay nagsimula ng diskusyon sa social media, kung saan maraming tao ang nagsabi na ang nasabing linya ni Kim ay maaaring may kinalaman sa mga nangyari kay Duterte, lalo na ang kanyang pag-aresto ng International Criminal Court noong ika-11 ng Marso taong 2025. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng batayan para sa mga kontrobersyal na haka-haka sa internet. Dahil dito, hindi pinalampas ni Kim Chiu ang mga akusasyon at agad niyang linawin ang kanyang posisyon. Ayon sa kanya, wala siyang intensyon na magparinig kay Duterte at wala siyang anumang kinalaman sa mga isyu ng politika. Binanggit pa ni Kim na ang kanyang mga pahayag ay walang kinalaman sa pangyayari kay Duterte, at ito ay isang bahagi lamang ng kanyang usual na segment sa show na may layunin na magbigay ng kasiyahan at magpatawa sa mga manunood. Ayon pa sa kanya, ang #SHowtimeDeserveRumesbak ay isang lighthearted na joke lamang at hindi dapat icon-ekta sa anumang isyu ng politika. Sinabi rin ni Kim na nakarating na sa kanya ang mga reaksyon mula sa mga tao, ngunit siya ay nanindigan na hindi niya sinadya na magbigay ng anumang mensahe laban kay Duterte. Nais lamang niyang magsaya at magpatawa, na isang bahagi ng kanyang trabaho bilang host ng It's Showtime. Iniiwasan niyang pumasok sa anumang kontrobersya na maaaring makasira sa kanyang imahe at layunin sa show. Samantala, nagpatuloy ang pagtanggap ni Kim sa mga kritisismo at suportang ipinahayag ng kanyang mga taga-suporta. Ang isyu ay naging isang pagkakataon upang mapag-usapan ang mga linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga showbiz personalities at ang mga isyong pampolitika. Nagbigay din ito ng pagkakataon sa mga netizen na magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kung paano ang entertainment at politika ay maaaring magsanib sa pampublikong diskurso, at kung paano ang mga celebrities ay nahaharap sa mga isyong hindi nila sinasadya. Sa kabuuan, nagbigay linaw si Kim Chiu hinggil sa kanyang mga pahayag at sinigurado niyang ang kanyang mga jokes at spills ay hindi dapat ipaliwanag bilang mga political statements. Ang isyong ito ay nagpapakita lamang ng epekto ng mga public figures sa social media at kung paano ang mga simpleng biro ay maaaring makapag-udyok ng malalaking diskusyon sa bansa.